So, dito tayo. May mga binago ulit ako dito sa 1NF. My bad, you guys. Ito may tinanggal ako dito. Pamuna lang ulit dito. And then may mga ginawa ulit akong ganyan. Then quantity. Tapos dito. And then meron pa yan dyan. Dito yung rated at. I always forgot yung ano ang tawag dito? Yung date. Date to yung rated at ha. Tapos quantity, user ID, posted at, of course, date yan. Yung user ID, dito yan. And then, dito sa part na to, wala tayong tawag na ito. Personal account. Dapat may konti man lang dito. Personal account. And dito department. For ano to? Kaya ako dinagdag yung department was because dun sa part ng reporting table natin. Which is this one. Yan. Anyway, dito tayo sa 2NF. Ayan. Selling price, markup price, pricing, role, user ID, then role. Tsaka dito pala sa dito sa ganyan natin. Ay, hindi, tama lang. Tama lang kasi dito sa 3NF pala, dito yung may admin part. And then, saan ba? For ticket, basically, i-fill out nyo lang dyan the same way na fill out nyo dito. Kailangan consistent yung natin ha. Data. User ID, same lang user ID. Transaction ID, same lang rin yan. All throughout 1NF, 2NF, 3NF. Same lang din yan. Dito tayo sa part ng 3NF kasi dito yung super dami. So dito, lahat ng mga nakaganyan dito, kunwari, dito sa part ng rating table, dito yung rating ID, may kita nyo yan. Dito. Okay. Dito yung rating ID niya. Iuusog ko na lang to, wait. Rating ID. Ayan. And then, be careful, lalo na dito sa rated by, tapos, rated at, of course, same to. Rated by, pwede kasi dito magkabaliktad-baliktad eh. Kunyari yung user ID natin, let's say, ang ginamit natin na is yung kay Earl. Kay Earl yung ginamit natin dito sa user ID. Yung rated by dito sa part na to, kung sino yung nag-rate, which is, for example, me, dapat user ID ko yung nandito. User ID neto ni Elgin. Ganon. Tapos yung user role ID, dito yan. Kung ano yung user role ni Elgin. Okay? Same goes dito sa user violation. Ganon din ang logic na mangyayari. Tapos, sa admin, may 3 admin lang tayo dito. For payment, content moderation, and then for the concern, yung sa report, natin, admin. Gagawa na lang din kayo ng name, login, live out, ganyan na yan. Admin role, yung katulad din ng sinabi ko. At tapos, ano pa ba? Gmail, department, user role, listing. Yung sa archive listing, ito na yung sa part na sa status, part ng product natin. Here, sa status ID, completed na. So, naka-archive na siya. Dapat, nakalimutan ko.
Meron pa pala dapat ditong user. User pala dito dapat. Listing mo. User ID. And then, no. Tama lang pala. Tama lang. Yeah. Tama lang. Sa inyo eh. Naka-ewan to eh. And then, ano pa ba? Pricing, selling price, markup price, availability status, status ID, okay. Created ad category, listing management, listing, ID approval. Dito sa listing management pala, this is for the admin. Okay. Tapos, dapat nandito nung pala to. Hindi, tama na. Bari nakakonect siya dito. Yung listing ID, nandito siya sa loob nito. So, ito, dito na. Okay. Condition table. Yung condition table natin, again, please refer dun sa GDocs, yung analysis and design tool natin. Tapos, message, text, send at, okay. Receiver ID. Okay. Be careful guys sa username ha. For example, pwede naman itong pabalik-baliktad. For example, si buyer, yun yung receiver. Then si seller, yun yung naging sender. Ay, no, mali. Dito sa receiver, magre-receive dito ay for seller, okay? Yung sender, this is for the receipt. Yung sender, this is for the buyer. Yung buyer mag-send ng message kay seller, kaya siya naging receiver. Be careful with that, lalo na sa user ID. Okay? Basically, kailangan nyo lang talagang ingatan is yung user ID at saka yung date tsaka yung maging relation nito sa isa't isa. Kailangan same yung data natin all throughout the G-sheet. Remittance, transaction, seller ID, markup ID, payment, remittance ID, payment, yung payment table. Dito na yung payment ID, payment status, payment table, transaction, markup, okay. Concern and result type. Investigation. Yeah, that's all.